Hello po everyone, ako po si Jerlyn Ann Ayardo. Ang topic po namin ni Miss Danica Barrientos ay ang copyright. So para po naman po sa ating motivation, limitation is the sincerest form of flattery, but it is also the sign of a lack of originality. Para naman po sa ating objectives, by the end of this topic, the student should be able to understand what copyright is and how it affects us. Identify the importance of copyright to instruct students how to cite sources used for personal and educational use. Dumako naman po tayo sa copyright. Copyright refers to the legal right given to the owner of the original work or intellectual property. These works are original intellectual creation in the literary and artistic domain, protected from the moment of their creation. So, ang copyright in simpler terms po, it is to write to copy. So, it means na yung original creator ng isang work, they have the rights or power na control yung paggamit sa kanilang work. So, ang copyright nga po ay yung o parang protektahan ng iyong gawa mula sa paggamit o pagkopya ng wala ang iyong pahintulot. Kaya may control ka sa mga artwork mo kapag protected to ng copyright. Sa concept nga ng copyright, may isang work na ginawa ang ibang tao at may nakalagay na copyright, hindi siya pwedeng gamitin, kopyahin, baguhin o i-publish nang walang pahintulot o permission mula dun sa owner o sa creator. Halimbawa na lang, ginamit ko yung isang artwork ng iba nang walang pahintulot mula sa owner o creator, doon papasok ang copyright infringement. At makakasuhan ako ng copyright infringement ng copyright holder o yung may-ari ng artwork. Kasi bilang isa namang creator o author, ayaw naman natin na gamitin ng iba o pagkakaitaan ng iba yung pinaghirapan natin. Na iba yung makikinabang na imbes na tayo ang makinabang. So, dito naman po tayo sa purpose of copyright. It gives the creator the right to prevent others from exploiting the work in various way without their permission. Katulad nga ng sabi ko kanina, ang copyright, ang batas na pumoprotekta sa ating intellectual property o yung mga artwork natin mula sa mga taong nagnanakaw o kinukuha na lang ng walang pahintulot mula sa owner. So, iyon yung purpose. Protektahan yung mga gawa natin. Meron din po tayong copyright notice. Copyright notice is a short line of text that let the public know that your work is protected by copyright law and is not to be copied. So, ito yung nakikita nating maliliit sa mga work na tinitingnan natin, nakikita natin siya sa mga website. Pag bubuksan natin, ang purpose ng copyright notice ay para ipaalam na yung work na yun ay protected ng copyright. Kaya hindi siya basta-basta makokopya o mananakaw mula sa creator. Makikita natin tong copyright notice halos sa lahat, mapa apps, website, pelikula at iba pa. So, iyon nga, gumagana ang isang copyright notice upang protektahan ang iyong mga rights. Kaya sapat na ang symbol ng copyright, petsa, at pangalan ng may akda. Katulad na lang itong nasa PowerPoint na NPR. Meron siyang copyright symbol, tapos yung date at yung pangalan. So, iyon, parang sapat na yan para ipaalam na copyright yung website na yon. Here are some few of the benefits of having a copyright notice in place of your work. People will be put on notice that your work is yours and that is subject to copyright. And in the event that you need to bring legal action against someone for copying your work, having a copyright notice in place can be a very useful thing. Yun nga, sabi na kung sakaling mang kailanganin mong magsampa ng legal action laban sa isang tao sa pagkopya ng iyong artwork,
malaking tulong na rin yung merong nakalagay na copyright notice. Spectrum of rights. So, traditional copyright or all right reserved. So, dito, reuse requires the permission from the copyright owner. Dito yung kung saan yung work ay hindi basta-basta magagamit, makukuha, makokopya na walang permission mula sa author. So, ang pangalawa ay Creative Commons or some rights reserved. Reuse is permitted without permission under the specification shared in the license. Yan nga yung dito, pwede mong gamitin kahit walang permission mula sa author. Pero meron pa rin mga condition na kailangan sundin pag gagamitin ang Creative Commons. Katulad na ng attribution. Kailangan cited pa rin na credit to the owner at non-commercial. Hindi mo siya pagkakakitaan. At ang pangatlo ay public domain. So, may be used without permission. And nga, public nga, sinasabi na free ito sa lahat. It is the purest form of open, free, dahil walang nagmamay-ari. Kumokontrol sa material na sa anumang paraan. Kapag ang isang work ay naka-public domain, ito ay free para gamitin ng kung sino man, para sa kung anong gusto nila, na walang naghihigpit or walang batas na copyright. So now, meron po ditong mga example ng works na maaaring maging under ng protection ng copyright. So the number 1 is books, pamphlets, articles, and other writings. Number 2 is periodicals and newspaper. So itong mga to, pwede silang ma-under ng copyright, kaya hindi natin sila pwedeng kopyahin na lang basta nang walang permission ng may-ari. So yung pamphlet, sinerge ko siya, ang ibig sabihin niya is ginagamit siya para siyang brochure na ginagamit para sa business advertisement. Number 3 is lecture, sermons, addresses, dissertations, preferred for oral delivery whether or not reduced in writing or other material forms. So dito sa number 3, ang maganda example nito is yung mga napapanood natin sa YouTube na mga lectures or discussion ng mga, halimbawa, teachers, historians, na hindi natin maaaring kopyahin. Number 4 is letter. Number 5, dramatic or dramatical musical composition, choreographic works, or entertainment in dub shows. Number 6 is musical composition with or without words. So, dito naman, alam niyo, even beat pa lang nung kanta, they are already protected as a copyright. So, makikita natin to kapag, alam niyo yung mga vlogger, kapag nagbi-video sila, tapos biglang magpapatunog, may natunog na sounds, or may music background sila, inaalis nila yon, tapos iniimik nila na baka makopyright sila. So, ibig sabihin, kapag na-copyright yung video nila, maaaring mawala na yung buong sounds, even yung mga iniimik nila kahit hindi pa na-play yung music. Madalas din natin tong makikita sa TikTok, di ba minsan kapag kiniklik natin yung sound, nalabas ay hindi na siya available kasi copyright siya. So, yun, nawawala yung sounds or yung music na yun. Number 8 naman po is original ornamental designs or models for articles or manufacture, whether or not registrable as an industrial designs and other works of applied art. So, dito naman, ito yung mga kadalasan nating nakikita na yung mga plan pa lang ng architecture, pero naka 3D siya in order to presented by the article which creates an impression through the eye upon demand of the observer. So, in this case, siya yung visual appearance ng isang product. So, bawal din po siyang kopyahin dahil siya po ay under the protection of copyright. Number 9 is illustration, maps, plans, sketches, charts, and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture, or science. Number 10 po is the drawing or plastic works of a science or technical character. Number 11 is photographic works, including works produced by the process analogous to photography, lantern slides. So, ito po yung mga pictures na
Halimbawa sa Facebook, 'di ba, kapag minsan nag-i-scroll tayo, tapos may naka-post, dun sa caption nila may mababasa tayo minsan na CTTO or credits to the owner. So nilalagay nila 'yon para hindi ma-copyright or hindi ma-serve as copyright infringement yung kanilang ginawa. So, number 12 po is audiovisual works and cinematographic works produced by a process analogous to cinematography or any process for making audiovisual recordings. So, halimbawa, kapag may bagong labas na movie, meron siya nakalagay yung pag sa the end na, 'di ba, nakalagay na yung mga tao kung sino yung mga artist na gumanap, ganyan-ganyan. Tapos, nakalagay doon na all right reserved. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng basta kopyahin. Kaya nga, 'di ba, pag may mga bagong labas, yun ay papapanood muna nila sa sinehan. So, bawal pa siyang ilabas sa ibang websites, even sa Netflix, kung hindi pa pinahihintulutan nung owner or nung artist na i-produce yun sa ibang sites. So, kaya 'di ba minsan pinagbabawal din yung mga pirated na DVDs kasi syempre nawawala yung essence nung works or nung movie kapag kinopya na lang, hindi kikita yung copyright holder. Number 13 is pictorial illustration and advertisement. Number 14 is computer programs. Number 15 is other itinerary, scholarly, scientific, and artistic works. So, there are some examples ng copyright protection na ginagamit in classroom settings. So, for example, yung teacher natin is magpapakita siya ng isang short clip para mas maintindihan natin yung lesson na tinuturo niya. So, halimbawa si ma'am, pwede niyang ipakita yung short clip na yun. And inaalaw kasi siya ng fair use doctrine dahil siya naman ay for educational purposes. Pero, kapag ipapakita niya yon, kailangan ma-make sure ng teacher na yung paggamit niya ng clip is transformative. So, ano nga ba pag sinabi nating transformative? So, ibig sabihin, kailangan nating magdagdag or kailangan niyang mag-add ng something different or something new doon sa original work. So, hindi lang basta kinopya mo lang yung or pinakita mo lang yung ibig sabihin nun, tas wala na. Ibig sabihin, kailangan mo magdagdag ng other context or other meaning dun sa original work. Example is common na nangyayari sa ating classroom. So, for example, si teacher mag-distribute siya ng handout. So, okay lang naman kasi under siya ng fair use doctrine. And for educational purposes naman siya. And also, if they are used for criticism, comments, news reporting, teaching, scholarship, and research. So, kinakailangan lang din make sure ni teacher na yung paggamit nung excerpts na yun or nung, halimbawa, kumuha siya dun sa book, yung paggamit niya nun is hindi excessive or hindi yung talagang kinopya na lahat. So, halimbawa, meron lang siyang konting kinuha dun sa text na inilagay niya dun sa handouts. And, yun nga, kailangan din maging transformative na magdadagdag din siya ng context niya na sa sarili niya galing. So, halimbawa naman, kapag may mga sitwasyon din na yung students ay wants to create a website for their class project. So, yung students, pwede siyang gumamit ng mga copyrighted materials on the website if they have obtained permission from the copyright owner. So, kapag hindi naman kayang i-obtain ng students na magkaroon ng permission, they may able to use the materials under the fair use doctrine if the use is transformative pa rin or yung dinadagdagan nila ng something different from the original work or non-commercial, yung hindi nila pagkakakitaan and limited pa rin yung kinukuha nila, hindi yung buong thoughts or buong text ng isang certain works. So, next naman po is how does long copyright last? A copyright lasts for life plus 70 years for individuals for anything on or after 1978. A copyright lasts for 95 years for corporate authors after publication for anything on or after 1978. So, it is not 120 years after creation kung hindi siya na-publish. So, works published before 1978 and after 1923 are protected for 95 years.
So, yung mga works or mga articles na ipinablish bago ang 1978 at pagkatapos ng 1923 ay protected siya sa loob ng 95 taon. So, meron siyang protection for 95 years para hindi siya makopya or magamit ng iba nang walang permission ng mismong copyright holder or ng artist or ng author. Ba pag sinabi nating fair use? So, fair use, it is not a copyright status but it is actually a copyright principle that suggests that the public can make certain uses of copyright works without permission. So, isa po ito sa mga options wherein magagamit natin yung mga protected work or yung mga copyrighted materials under the specific condition without the consent nung artist or nung author or nung copyright proprietor. So, kapag ginamit natin to, we need to keep things in mind or yung mga bagay na dapat i-consider or mga bagay na dapat naiintindihan natin para hindi natin ma-violate yung isang materials. So, there are 4 factors na kailangan nating maintindihan or kailangan nating malaman kapag tayo ay gagamit ng isang copyrighted materials na hindi talaga natin hindi natin ma-approach or hindi natin ma-obtain yung permission nung nagawa. So, the first one is the purpose and character of your use. So, kung saan mo ba to gagamitin? Kasi kung gagamitin mo yung isang copyrighted materials for educational purposes, so under pa siya ng fair use doctrine or pwede mo pa siyang magamit without the consent of copyright holder. So, lalo na kapag gagamitin mo siya for criticism, for commentary, so kailangan pa rin na transformative use. Yung katulad ng sinabi ko kanina na kinakailangan na dagdagan natin ng bago or dagdagan natin ng sarili nating context or opinion para hindi siya totally yung kinopya natin yung original work. So, number 2 is the nature of the copyrighted work. So, magkakaroon ka daw ng mabigat na kaso kapag ang kinopya mong material ay yung naipublish na kesa dun sa hindi pa naipapublish. So, number 3 naman po is the amount and substantiality of the portion taken. So, sabi nila, the less you take, the more likely that your copying ay magiging excuse or magiging under ng fair use doctrine. So, however, even if you take a small portion of the work, your copying will not be a fair use if the portion taken is the heart of the work. Halimbawa, kokonti nga yung kinopya mo dun sa isang works, kaso kinopya mo naman is yung mismong thoughts niya or yung mismong gustong iparating ng author. So, you are more likely to run into problems if you take the most memorable aspects of a work. So, sa number 4 naman po is the effect of the use upon the potential market. So, uses that harm the copyright owner's ability to profit from his or her original work by serving as a replacement for demand for that work are less likely to be fair uses. So, halimbawa, ikaw gagamit ka ng isang copyrighted material. So, itong number 4, kailangan mo i-consider or yung laman kasi nito is dapat hindi mo maapektuhan yung profit or yung kinikita nung isang artist or nung copyrighted holder dun sa kanyang work. So, for instance, nito yung kay Alex Gonzaga. So, napanood ko dun sa vlog niya na yung mga videos na nilalabas or yung mga vlogs niya, abay mas matataas pa daw yung mga views nung mga nag-e-edit or yung mga kumukuha ng video niya. So, iyon. Halimbawa, yung kanya daw nasa 4.3 thousand something ay 40,000 something lang yung views. Aba, yung sa mga fan page daw ay umaabot ng milyon. So, hindi mo kasi pwedeng gamitin yung copyrighted materials ng commercial or yung pagkakakitaan mo. Mas malaki pa yung kita mo kaysa dun sa gumawa mismo. So, yan. Kung ganyan yung mangyayari na mas malaki pa yung magiging kita mo kaysa dun sa pinakang author nung isang work, pwede kang makasuhan ng copyright infringement or unfair use of works. So, the internet is a very rich source of these materials and we should be careful in using them. These works are
protected by the sole fact that their creation, irrespective of their form or mode of creation, as well as of their content, quality, and purpose. Now that copy-paste are very accessible commands in our computer toolbars, we should try to not to violate the copyright law. Otherwise, we could be accused of copyright infringement. So, ayun nga, lalo na ngayon, na nasa 21st century tayo kung saan talagang yung technology natin ay sobrang advanced na. So, pag nag-search tayo ng isang topic or lessons, talagang lalabas na siya sobrang daming information na makikita natin or maaari nating magamit. So, kinakailangan natin na mag-ingat dahil ngayon hindi na kinakailangan na halimbawa ako, author ako or artist ako ng isang work, hindi ko na kailangan lagyan pa ng copyright notice. So, kaya kinakailangan natin mag-ingat kasi hindi porket walang nakalagay na copyright notice, pwede na natin siyang kopyahin. Copyright infringement is the use of works without permission where the copyright holder has the exclusive right to reproduce, distribute, display, or perform the protected work or to make derivative works. Proper citation should be used when including them in our output. So yun, kapag nga hindi ka binigyan ng ng permission, so pwede mo siyang magamit under the use of fair use. So kinakailangan lang din na halimbawa, yung pinakang basic ba, halimbawa kapag tayo estudyante, kumukuha tayo ng isang information sa internet, so kinakailangan natin na i-cite or ilagay yung reference na ginamit natin or kung sino bang author yun, para naman consider na din dun sa gumamit. Kahit pa ginamit natin yun for educational purposes. Kapag hindi ka sure na yung gagamitin mong works ay papasok or makakwalify siya as a fair use, kailangan mo na i-consider yung mga consequences na maaari mong kaharapin. So, kinakailangan mo talagang mag-seek ng permission dun sa copyright holder. So, kapag nagkameron ka naman ng permission, so, pwede mo na siyang magamit at protected ka na against the infringement claim. So, kapag yung copyright holder ay hindi ka binigyan ng information, so automatic, isa na yung good indication na maaaring puntahan ka nila or maaaring kasuhan ka nila kapag ginamit mo yung work nila na wala naman nilang permission or wala silang consent na binigay sa'yo. In classroom situation naman, in general, yung teacher as well as the students, kinakailangan din nilang maging maingat lalo na kapag gagamitin nila is mga copyrighted materials. So, kinakailangan nilang ma-make sure na naiintindihan talaga nila yung principle or yung factors ng fair use doctrine para hindi sila maklaim na binviolate nila yung copyright material. So, kapag hindi sila sure dun sa particular use of fair, kinakailangan nila na magtanong sa mga, halimbawa, mga experts katulad ng lawyer, ganun, copyright lawyer. So, bilang isang estudyante, napakahalaga na meron tayong kaalaman pagdating sa copyright kasi posibleng may makopya tayo na isang copyrighted materials na hindi natin alam. So, pwede tayong makasuhan ng copyright infringement. So, meron ditong law, the Law on Copyright Part 4 Republic Act 8293 Intellectual Property Code of the Philippines. So, yan, maaari kang makasuhan. Dahil itong law na to ay promoprotekta siya sa mga works or copyright ng mga copyright holder para hindi basta-basta manakaw yung mga pinaghirapan nila. Kasi sobrang frustrating naman. Parang nakakabastos kapag basta mo na lang kinopya nang hindi ka naman binibigyan ng consent ng isang artist o author or nung isang copyright holder. So, these are the references po na aming ginamit or pinagkuha namin ng information ng mga pictures. So, thank you po.